umaga po sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na sumamba sa ating Diyos. At sa pagkakataong ito, nais po naming anyayahan kayo para samahan kami sa pag-awit. Ang mga awiting papuri para sa ating Panginoon. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ang nais natin ay bigyan tayo ng Diyos ng isang puso na mahabagin, mapagkumbaba, upang maipamuhin natin ang kanyang katuwiran. Yun po yung sinasabi sa atin ng Diyos. Kaya naman, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, dapat ito yung naisin natin palagi, na padalisayin ng Diyos ang ating puso palagi, upang makalakad tayo ng nais sa kanyang kalooban, magawa natin yung nais niya sa buhay natin, at maging pagpapawala tayo sa ibang mga tao nasa ating paligid. Samahan niyo po kami sa pag-awit. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal,
pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok, ika'y parangalan. Awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong danisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong danisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok, ika'y parangalan. Awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tinitibok, ika'y parangalan. Awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Para po sa ating huling awit, ang sabi po ng awitin, mula nang ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay, iaalay sa'yo. Sapagkat mahal kita, awit ko'y sumasamba. Naman po, ito po ang maging panalangin natin ng ating puso na nung tayo ay magsimulang manampalataya sa ating Diyos, pinangako natin sa Kanya na ang ating buhay, ating lakas ay gagamitin natin sa ating paglilingkod sa Kanya. Samahan niyo po kami sa pag-awit. Mula nang ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay, inalay sa'yo. Sapagkat mahal kita, awit ko'y sumasamba. Dalangin ko, ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo. Sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Hindi ko lubos maisip, ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko ang pag-ibig ko sa'yo'y di manlamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri, pagsambay, inaawit ko sa'yo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Kadakilaan ang pag-ibig mo. Napahamak ka dahil
salamat ko ay para lang sa'yo, aking Diyos. Naririto ako, ang papuri, pagsambay, inaawit ko sa'yo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Purihin po ang Panginoon. A blessed day to everyone. At this moment, let ourselves be ready for hearing the Word of God. Let us focus on the message today and let us open our hearts and minds and let the Holy Spirit move and guide us as we meditate on God's words. Magandang umaga po mga kapatid. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan sa mga sandali pong ito. Ngayong buwan po ng Oktubre ay meron po tayong bagong serye na tatalakayin. At ito po ay may temang Wonder Woman, Learn from the Woman in the Old Testament. Ano po kaya ang kalagayan po ng isang iglesia kung wala ang kababaihan? Ang hirap pong imagine dahil napakalaki po ng papel ng mga kababaihan sa loob po ng isang iglesia. Kaya napakaganda pong pag-usapan po natin ngayong umaga ang mga prinsipyo na maaari po nating matutunan sa mga Wonder Woman na ginamit po ng Panginoon sa luma pong tipan. At sa umaga pong ito ay magsisimula po tayo sa buhay po ng isang babae na nagligtas sa mga Israelita sa pagkaalipin ng mga mula sa mga Kanineyo. At ang aking pong tinutukoy ay walang iba kundi si Propeta Deborah. At ang kanya pong buhay, ang kanya pong istorya ay matatagpuan po natin sa aklat po ng mga hukom, Kapitulo 4 at 5. At sa ating pong pag-aaral ay makita po natin ang mga mahalagang katangian ng isang pagiging matapat na lingkod ng Panginoon. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Heavenly Father, gracious and merciful God, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa teknolohiya na patuloy po kaming nakapagbibigay ng kapurihan po sa inyo, nagsama-sama sa espiritu at sa katotohanan. At gayon din, Panginoon, sa aming pong pagbubulay-bulay at pag-aaral po ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Ama, na ikaw po ang pumagitna po sa amin, ang manguna, at tanging pangalan mo lamang ang may takas. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Una po, nais ko po munang tingnan po natin kung paano po inilalarawan ang book po ng Judges. Una po, ang mga Israelita po ay iniligtas ng Diyos mula sa mga kaaway na bayan po ng Israel. At sa pagliligtas po ng Panginoon ay nagkakaroon po ng kapayapaan. Ngunit ang nakakalungkot po, paglipas lamang po ng ilang taon, nakalimutan po nila ang ginawa po ng Diyos sa kanila. Tumatalikod po sila, sumusunod at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga dayuhang lahi. At sa tuwing tumatalikod po sila sa Panginoon, hinahayaan po ng Diyos na sila po ay alipinin ng mga dayuhan. At sa tuwing hihingi po sila ng tulong sa Diyos, nagpapadala po ang Diyos ng mga hukom upang mamuno at magligtas po sa Israel. At muli pong nagkakaroon ng kapayapaan. Sa book po ng Judges ay ganito po yung cycle na mababasa po natin. At tulad po sa ating pong pangunahing teksto, sa Judges chapter 4 and 5, ito po yung ikatlong pagtalikod. At the same time po ay ito po yung ikatlong paglilingkod ng ito po yung pangatlong pagliligtas ng Panginoon
sa bayan po ng Israel. At mababasa po natin sa unang 3 pong talata in Judges chapter 4. Ito po yung meltdown in Israel. Ito po yung horrible spiritual condition po ng Israel noong panahon po ni Deborah. Ito po ay isang disastrous event para sa kanila. Makita po natin ang kanila pong corruption, ang chastisement po ng Panginoon sa kanila, at paghingi po ng tulong ng Israel sa kanila. Ito po yung first 3C. Una po yung corruption. Pagkamatay ni Ehud, si Ehud po yung ikalawang hukom na ipinadala po ng Diyos para iligtas ang Israel. Pero, mabasa po natin in verse 1, muling gumawa ng kasamaan ang mga Israel pagkamatay po ng kalawang hukom na ibinigay po ng Diyos sa Israel. Gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Their corruption, again, they did evil in the sight of the Lord. Verse 2, kaya hinayaan po ng Panginoon na sakupin sila ni Haring Jabin ng Hazor, na isang hari ng mga Kanineo. Ang commander ng mga sundalo ni Jabin ay si Sisera na nakatira sa Haroshet Hagoyim. Makita po natin na hinayaan po ng Panginoon. Ito po yung pagdidisiplina ng Panginoon sa kanila. Verse 3, may 900 karwaheng yari sa bakal si Jabin at labis niyang pinagmamalupitan ang mga Israelita sa loob ng 20 taon. Kaya humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon. Israelites cried to the Lord for help. At sa paghingi po ng tulong ng mga Israelita ay tumugon po ang Panginoon. Tunay po na napakahabagin, merciful and gracious po ng Panginoon sa lahat po ng tao, lalo na po sa bayan po ng Israel. Gumamit po siya ng isang babae na magliligtas sa Israel. Nagpadala po ang Panginoon ng isa pong hukom upang mamuno at magligtas po sa Israel. Mababasa po natin ito sa verse 4 hanggang 16. Ito po yung special ministry ni Deborah. Sino nga ba si Deborah? Verse 4, ng panahong iyon, ang pinuno ng Israel ay si Deborah, na isang propeta ng Diyos at asawa ni Lapidot. Kapag gustong ayusin ng mga Israelita ang kanila pong di pagkakaunawaan, pumupunta sila kay Deborah na nasa ilalim ng puno ng palma na pag-aari nito, sa pagitan ng Rama at Bethel sa kabundukan ng Ephraim. Ito po yung tinatawag sa English po na the Palm of Deborah in Ephraim. Gumamit po ang Diyos na isa pong babae, ng isang tao na may magandang character. Deborah was a woman of great character. And sa akin pong pag-aaral, ito po yung mga interesting facts about po kay Deborah. Una po, she is the only woman to be a judge of Israel. Sa lahat po ng hukom na ipinadala po ng Diyos sa Israel ay natatangi lamang at iisa lamang po siya. Nag-iisang babae na ginamit po ng Panginoon sa pagliligtas sa mga Israelita. At bilang hukom po, siya po ay namamagitan sa mga disputes po ng mga tao ng Israel. And pangalawa po ay Deborah was a woman of great wisdom, revelation, and discernment. Pangatlo po ay a prophet. Isa pong propeta ng Diyos na directly po siyang nakatanggap ng mga revelation o ng mga mensahe ng Panginoon, lalo na po sa Lumang Tipan. Mababasa po natin at mapapansin po natin ito na direkta pong nakikipag-usap po ang Diyos sa mga tao noon. Kaya ibinabahagi po ang mga mensahe ng Panginoon ni Deborah sa mga Israelita. And on top of her duties sa pagiging judge, at the same time po ay isang propeta, ay siya din po ay isang mother, a wife of Lapidot. Mapansin po natin sa buhay po ni Deborah, sa kabila po ng madami po siyang responsibilidad o marami po siyang ginagawa, ay
hindi po ito nagiging hadlang o sagabal sa kanya pong paglilingkod sa mga Israelita at sa Diyos. Siya po ay may magandang balanse sa kanya pong oras sa pamilya, sa kanya pong trabaho, at oras sa paglilingkod sa Diyos. Mapansin po natin na si Deborah po ay isang babaeng may magandang integridad at siya din po ay mapagkakatiwalaan. Bakit po? Dahil hindi po lalapit ang mga Israelita na hindi po nagkakasundo upang mamagitan si Deborah kung hindi po siya patas. At kung hindi din po siya makatwiran. Deborah was a woman of great character. Pangalawa po, Deborah was a woman of great confidence. Sa talata 6 hanggang 10, ito po yung sumunod na nangyari. Mabasa po natin na isang araw, pinatawag po ni Deborah si Barak. Sino nga ba si Barak? Si Barak po ay anak ni Abinoam na taga Kedesh na sakop ng lahi ni Naphtali. At pagdating po ni Barak, ay sinabi po ni Deborah sa kanya, inutusan ka ng Panginoon ang Diyos ng Israel na kumuha ng 10,000 lalaki sa lahi ni Naphtali at ni Zebulun at dalhin sila sa bundok ng Tabor na makikipaglaban sa mga Kanineyo. At dagdag pa po ni Deborah in verse 7, lilinlangin ko si Sisera, ang commander ng mga sundalo ni Jabin, na pumunta sa lambak ng Kishon kasama ang kanyang mga sundalo at mga karwahe. At doon, pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Ngunit ang naging tugon po ni Barak sa sinabi po ni Deborah ay sinabi po niya na pupunta ako kung sasama ka. Pero kung hindi ka sasama, ay hindi din siya pupunta. Tanging paraan lamang po na makipaglaban si Barak at ang mga Israelita ay kung sasama po si Deborah. Imagine po natin ang tagpong ito. Si Sisera po ay mayroong 900 chariots na yari po sa bakal at makikita din po natin na thousands of skilled soldiers po and greatly outnumbering po yung persa po ng Israel. At kung ilalagay po natin yung paanan po natin kay Barak ay masasabi po natin at maisip po natin na huwag na lamang tumuloy o sumuko na lamang at huwag nang makipaglaban sa mga Kanineyo. Magpaalipin na lang sa kanila habang buhay. At marami po siyang maaring dahilan kay Deborah. Pero ang nakakalungkot po rito, nakalimutan po ni Barak yung sinabi po ni Deborah. Sabi po ni Deborah na pagtatagumpayin po sila. As a prophet, bilang propeta ng Diyos ay sinabi po mismo ng Diyos kay Deborah na pagtatagumpayin po ang Israel laban sa mga Kanineyo. Malinaw po rito na hindi po ganap na naunawaan ni Barak yung sinabi po ni Deborah o hindi po siya naniwala sa sinabi po ng Diyos sa kanya. Pero maganda po rito na naniwala po si Deborah. Si Deborah po ay merong great confidence sa Panginoon na kahit tila imposible yung kakaharapin po nilang digmaan ay pinangahawakan po niya ang pangako ng Diyos na sila po ay magwawagi sa labanan pong ito. In verse 9 po, sumagot po si Deborah, sige, sasama ako sa iyo, pero hindi mapupunta sa iyo ang karangalan dahil ipapatalo ng Panginoon si Sisera sa isang babae. Kaya sumama si Deborah kay Barak at pumunta sila sa Kedesh. At doon, pinatawag ni Barak ang mga lahi ni Naphtali at Zebulun at 10,000 tao ang sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Nakaka-encourage po yung event po nito o yung pangyayarin po ito. Dahil kalimitan po ang mga babae po ay hindi kasali
At ang mga kalalakihan lamang po ang nakikipaglaban at sumasabak sa isa pong pakikipaglaban o sa isang gera. Makita po natin na ganun na lamang po yung kalaki yung pagtitiwala ni Deborah sa sinabi po ng Panginoon na mangyayari. Kaya mga kapatid, sa ating pong mga personal na buhay, anong imposibleng sitwasyon ang kinakaharap mo sa mga sandali pong ito? Wala man po tayo sa isang literal na pakikipaglaban o sa isang gera. Pero naniniwala po ako na meron po tayong mga problema na dinadala sa ating pong buhay. Maaaring sa ating pong financial, sa ating pong trabaho, sa ating pong pamilya, sa ating pong kalusugan, sa ating pong mga kaibigan. Isang paalala po, in Psalms chapter 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord, our God. Tulad po ng ginawa po ni Deborah. Siya po ay nagtiwala sa Panginoon. Deborah was a woman of great character, a woman of great confidence, and pangatlo po ay Deborah was a woman of great conquering. In verses 13 to 16, ito po yung pakikipaglaban na po ng mga Israel o ng mga Israelita sa Cananeo. Ang balita po ay nagsimula na pong kumalat kina Sisera at sa mga Cananeo na ang Israel po ay may masamang balak sa kanila. And verse 13, kaya ito po yung naging kilos ni Sisera. Kaya tinipon ni Sisera ang 900 karwahe niyang yari sa bakal at ang lahat ng sundalo niya at umalis mula sa Haroshet Hagoyim papunta sa lambak ng Kishon. And in verse 14, ito po yung pagtatagumpay ng bayan ng Israel laban sa mga Cananeo. Sinabi po ni Deborah kay Barak, "Umanda ka. Ito na ang araw ng pagtatagumpayin ka ng Panginoon laban kay Sisera. Pangunahan ka ng Panginoon." Kaya bumaba si Barak sa bundok ng Tabor kasama ang 10,000 sundalo niya. Nang lumusog na si Barak, nilito ng Panginoon si Sisera at ang lahat ng mga karwahe at sundalo niya. Pagkatapos, tumalon si Sisera sa karwahe niya at tumakas. Hinabol nila Barak at ng mga Israelita, ang mga Cananeo at ng mga karwahe ni Sisera hanggang sa Haroshet Hagoyim at nilipol ang mga ito. Wala ni isang natira sa kanila. The Lord gives great victory sa bayan po ng Israel. Nilipol po ng Israelita ang mga Cananeo and not a single one was left alive. At sa Kapitulo 5 po, talata 4 at 24, makita po natin yung detalye kung paano po nilito o paano nagtagumpay o ano yung ginamit ng Panginoon upang magtagumpay yung mga Israelita. In verse 4 po, chapter 5, ang mundo'y nayanig at umulan ng malakas. Inanod sila sa lambak ng Kishon. Marahil ang mga karwahe po ay nabalaho sa putikan at inadod sa dagat ang mga sundalo dahil sa malakas na ulan na ipinadala po ng Panginoon para pagtagumpayin ang mga Israelita. Sa tulong po ng Diyos, sa pananampalataya po ng mga Israelita, sa pangunguna po ni Propeta Deborah, ay nagwagi po sila sa labanan. At in chapter 5 po ng Judges, mababasa po natin ang napakagandang pag-awit ni Deborah, pagpupuri po nila sa kadakilaan at katapatan po ng Panginoon sa kanila po buhay. At muli pong nagkaroon ng kapayapaan sa Israel. Ngayon po mga kapatid, ano pong matutunan po natin sa kwentong ito? Ano po ang nais ng Diyos na makita po natin
sa istoryang ito. Una po, may dalawa pong bagay na ako pong nakita. Una po, sa corruption, chastisement, and paghingi po ng tulong ng mga Israelita sa Panginoon. Una po ay na lesson na nakita ko po rito ay sin robs us of God's purpose. Makita po natin na God takes so seriously yung kasalanan sa buhay po ng mga Israelita at maging sa buhay po natin mga kapatid. Gaya po ng Israel, God allowed His people na maapi ng mga Kananeyo dahil po sa kanila pong pagtalikod, sa kanila pong katigasan, na kanila pong isip at patuloy po na pagkakasala. Hindi po plano ng Diyos na ang Israel po ay pahirapan at maalipin. Sila lamang po yung gumagawa ng mga dahilan upang sila po ay mahirapan. Mapapansin po natin na gaano katagal na alipin ang mga Israelita dahil sa kanilang kasalanan. 20 years po. Tayo naman po mga mananampalataya, kung minsan po ay hinahayaan din po tayo ng Panginoon na dumaan sa pagdidisiplina po niya. Dahil mahal po niya tayo at gusto po niyang manumbalik po tayo sa kanya. God discipline us because He loves us and He wants what is best for us. Ninanakaw po ng kasalanan plano ng Diyos sa ating pong buhay at nagiging hindrances po ito upang hindi po natin magawa yung kalooban po ng Panginoon. Dahil lang tunay po na kalooban ng Panginoon na tayo pong mananampalataya ay we are called together in Jesus Christ, gathered together for worship, discipleship, and to witness and minister to those in our community and throughout the world. Ito po yung plano po ng Diyos sa ating pong buhay. Ito po yung layunin po ng ating buhay, ay sambahin po ang Panginoon at maging patotoo sa sanlibutan. At magagawa lamang po natin ito. Magagampanan po natin ang gusto po ng Panginoon sa ating buhay kung tayo po ay tatalikod sa paulit-ulit na pagkakasala po natin sa Panginoon. Pangalawa po and last, pangalawang aral na nakita ko po rito sa buhay po ni Deborah. Deborah was a woman of great character, confidence, and conquering, na God can use whoever He pleases, regardless of gender. We can see po sa istorya po na ito, we can see that God's power is what matters, regardless of the instrument He chooses to use. Man or woman, strong or weak, confident or hesitant, all are strong when they are moved by the Holy Spirit sa tulong po ng Panginoon. Ang tinitingnan po ng Diyos ay ang kalooban ng isang tao. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord does not see as mortals see. They look on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Sabi ng Diyos, ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko ay ang puso. Isa po sa napakagandang karakteristik ni Deborah sa istorya pong ito ay si Deborah po ay isang babae na may tapang at masunurin sa kalooban po ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo po bilang mga mananampalataya, be obedient. Kung may mga bagay po na sinasabi ang Panginoon o pinapagawa po ang Diyos sa ating pong personal na buhay, iba-iba po ang calling ng Panginoon sa ating pong buhay. Sa kabila po ng ating pag-aalinlangan ay maganda po na
sumunod po tayo sa Kanya. Always remember po mga kapatid na He has plans that we cannot fathom. At sa ating pong pagsunod sa kalooban ng Diyos, maranasan po natin ang tunay na pagpapala sa Kanya. Deborah not only speak God's word, she obeys it. Isa pa pong katangian ni Deborah ay ang kanya pong pagiging a woman of courage. Be courageous mga kapatid. Sabi nga po sa isang kasabihan sa God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Stepping out in our comfort zone, stepping out in our faith, mga kapatid, ay maaring nakakatakot. Pero ang pangako po ng Panginoon na tayo po ay Kanya pong tutulungan, iingatan at palalakasin at sasamahan. Isaiah chapter 41 verse 10, Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Sometimes sa ating pong buhay mga kapatid, we don't have to understand the how and why. We just need to understand that God will faithfully guide us. Kaya mga kapatid, be bold and courageous for God's glory. At bilang conclusion po, sa mensahe po ng Panginoon sa araw po na ito, the story of Deborah in the Bible show us that the Lord calls ordinary people to do extraordinary things. Ang challenge po sa atin, whenever the Lord has placed you, will you accept the challenge to be a light in the darkness for the kingdom of God? Sabi po ng isa pong author, like Deborah, may more and more strong godly woman or godly men speak the word, obey it, and sing it with all our hearts for the glory of Christ, our Lord. Pagpalain po tayo sa umaga pong ito. Magandang umaga po. Samahan niyo po kami sa pag-aawit ng Radical Love. Darkest hour, you gave me hope and gave me light. You give a love that's greater. You lead me out of darkness into your light. I was blind, but now I see. Mercy, it has set me free. The favors all around me, your radical love has found me, and now I sing. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my life, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. No one else can save my soul. No one else can make me whole. Jesus, you have won me. Your radical love surrounds me, and now I sing. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my life, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours.
my own. For you and you alone. For your sacrifice, I'm laying down my life. I'm giving up my own. For you and you alone. For your sacrifice, I'm laying down my life. The price you paid, the life you gave, the cross and the grave, my sins now erased. The price you paid, the life you gave, the cross and the grave, my sins now erased. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my life, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Salamat sa mga kapatid na tuloy na sumusuporta sa ating gawain via online. At sana patuloy kayong magsuporta, patuloy kayong ibahagi sa ating gawain ito. At nais ko rin magpasalamat sa mga kabataan na nag-organize ng Family Day last Sunday na naging masaya, naging enjoy ang ating fellowship. At talaga namang isang paraan ito para lalo pa tayo magkalapit-lapit at maglingkod sa Panginoon. Pagamat dito tayo sa pandemic, hindi po naging hadlang upang tayo ay magkaroon ng ganitong fellowship o gawain. Salamat sa mga kabataan, salamat sa lahat na tumulong upang maging successful ang ating family. Puri ng Panginoon. At tayo po magwakas sa isang panalangin. Tayo po yumuko. Aming Diyos na nakila sa lahat, salamat po muli sa pagkakataon ito na ibalik namin ang pagmamahal na inyo po mo sa aming Panginoon sa pagitan po namin po mga awitin, pagitan po namin malabi Panginoon na nagpupuri po sa inyo Panginoon. Salamat po Panginoon sapagkat tuloy kang magmamahal po sa amin bagamat nandito po kami sa pandemic, hindi po ito nagiging balakid o hadlang para kami patuloy sa aming pagpupuri sa iyo. Salamat din po Panginoon sa biyaya niyo sa amin Panginoon sa araw-araw. Salamat din po Panginoon at nagkaroon kami ng pagkakataon upang ikaw ay alalahanin ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong pagbigay ng iyong buhay para sa amin, pagtubos mo sa aming mga kasalanan. Ito itong pasalamatan. At salamat din po Panginoon sa mensahe na itong narinig sa umagang ito, ang buhay ni Deborah na naging inspirasyon po namin, lalo po mga kababaihan. Salamat po sa mga bagay na natutunan po namin sa umagang ito. Salamat din po Panginoon sa mensahero na ginamit mo Panginoon si Alexis na tulungan mo siya Panginoon, patuloy mo siyang palalimin sa kanyang pagkarunungan sa iyong mga salita at patuloy mo siyang gamitin sa iba't po namin mga gawain at namin ministry at bless mo rin po Panginoon ang kanyang pamilya, kanyang po mga mahal sa buhay. At salamat din po Panginoon sapagkat tuloy kang kumikilos po sa aming kalagitnaan. At sa mga oras na ito, Panginoon, lapit namin, Panginoon, ang mga kapatid na dumadanas po ng pagsubok ng karamdaman, lalo na po ng COVID. Kayo po magbigay po sa kanila ng pag-asa, ng kagalingan, Panginoon. Alam po namin na ikaw ang Diyos na mapagmahal, na compassionate, and merciful God, na ilan po, Panginoon, ang po pinangawa. At alam po namin na hindi mo sila pababayaan at bigyan mo Panginoon ng kagalingan ang kanyang mga pinadanas kayong pagsubok ng karamdaman. Salamat Panginoon sapagkat meron kaming Diyos patuloy na kumikilos po sa amin pong panahon ito na napakamikat po ng iyong pagsubok.
Paano po Panginoon sa mga kapatid na ngayon po ay dumadanas po ng mga challenges sa kanilang pong mga buhay, sa kanilang pong mga katawan na nagdadanas po ng karamdaman. At tunay nga Panginoon, ako po ay maasa sa inyo, kailan po Panginoon ay makapit sa biyaya niyo, makapit sa iyong pagmamahal. At ito po ay alam namin na ikaw ay tunay nagmamahal po sa amin at kailanman hindi mo kayo pababayaan. Muli Panginoon, sa umagang ito ay binabalik namin sa inyo ang kapurihan, pagdakila at ang pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon, sa Kanya ay gumagawa o makakagawa ng higit na sagana kaysa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Purihin ang Panginoon. Awitin po natin ang ating pong doxology. God bless po sa lahat. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang kalangitan. Amen. All glory and praise to our God for this wonderful day that we have. We would like to thank each and everyone for joining us today. Please continue to support our online service, and together, let us worship our Lord in spirit and in truth. For more updates and information, you can visit us in our Facebook page and YouTube channel. Have a blessed week ahead for everyone, and God bless you.